Alam mo ba na ang mga spices na ginagamit mo araw-araw sa kusina, tulad ng paminta, paprika at chili powder, ay maaring may halong fillers, artificial coloring o kahit contaminants? Paano kung ang paborito mong spice brand ay isa pala sa mga dapat iwasan? Sa lutuing Pilipino, halos hindi kumpleto ang pagkain kung walang pampalasa. Mula sa paminta, paprika, chili powder, garlic powder hanggang sa curry, ang mga spices ay nagbibigay ng lasa, aroma at karakter sa ating mga paboritong pagkain tulad ng adobo, sinigang at fried chicken. Ngunit alam mo ba na hindi lahat ng spice brands na mabibili sa grocery ay may parehong kalidad? Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagsasabing ang ilang spices sa merkado ay maaring may halong fillers, artificial coloring o kahit heavy metals tulad ng lead, arsenic at cadmium kung hindi maayos ang kontrol sa produksyon. Ayon sa mga food safety researchers, ang industriya ng spices ay isa sa mga pinakamadaling dayain dahil madali itong haluan ng murang sangkap tulad ng starch, sawdust o iba pang plant materials para dumami ang timbang at kumita ang producer. Dahil powdered ang karamihan sa spices, mahirap makita kung ito ay purong pampalasa o may halong ibang sangkap. Sa ibang kaso, natuklasan din na ang oregano, turmeric at chili powder ay maaring haluan ng dyes o ibang dahon para magmukhang authentic. Sa Pilipinas, marami ring imported at local brands na madaling makita sa supermarket at online shops. Ngunit hindi lahat ng ito ay may parehong kalidad ng sourcing, testing at safety control. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 spice brands na dapat mong pag-isipan bago bumili at 2 brands na mas may magandang reputasyon pagdating sa kalidad at quality control. Unang spices, Ajinomoto Mixed Seasoning Powders. Isa sa pinakakilalang seasoning brand sa Pilipinas ay ang Ajinomoto, lalo na ang mga produkto nitong seasoning mixes tulad ng flavored powders at instant flavor enhancers. Bagamat popular ito sa maraming bahay at karinyerya, mahalagang malaman na marami sa kanilang seasoning mixes ay mataas sa monosodium glutamate o MSG at sodium. Ang MSG ay ginagamit para palakasin ang lasa ng pagkain, ngunit kapag sobra ang paggamit nito ay maaring magdulot ng sintomas tulad ng headache, thirst o sensitivity sa ibang tao. Hindi rin talaga pure spice ang karamihan sa kanilang seasoning powders. Kadalasan ay halo ito ng flavor enhancers, starch, sugar at artificial flavorings. Dahil dito, ang nutritional value ay mas mababa kumpara sa paggamit ng tunay na herbs at spices. Sa maraming processed seasoning mixes sa merkado, ang pangunahing layunin ay gawing mas malasa ang pagkain kahit kaunti lang ang tunay na pampalasa. Kung minsan, ang mga ganitong produkto ay nagiging dahilan kung bakit nasasanay ang panlasa sa sobrang alat o sobrang artificial na flavor. Para sa mga taong may hypertension o nagbabantay sa sodium intake, mahalagang limitahan ang paggamit ng ganitong klase ng seasoning. Mas mainam pa rin ang paggamit ng tunay na spices tulad ng paminta, bawang at luya kaysa sa heavily processed flavor mixes. Pangalawa, Magic Sarap Seasoning. Isa pang kilalang brand sa Pilipinas ay ang Magic Sarap na madalas gamitin bilang all-purpose seasoning sa maraming lutuing Pilipino. Madalas itong ginagamit sa gulay, fried rice at meat dishes dahil nagbibigay ito ng instant na malinamnam na lasa. Ngunit tulad ng ibang seasoning mixes, ang pangunahing sangkap nito ay hindi talaga spices, kundi MSG, salt at flavor enhancers. Ang problema sa ganitong uri ng produkto ay maaari nitong palitan ang natural na lasa ng pagkain. Sa halip na gumamit ng tunay na pampalasa tulad ng bawang powder, onion powder o black pepper, nagiging dependent ang luto sa artificial flavor mix. Bukod dito, ang mataas na sodium content ay maaring maging problema para sa mga taong may mataas na blood pressure. Maraming nutrition experts ang nagsasabi na mas mabuti pa rin gumamit ng tunay na spices kaysa sa instant seasoning mixes. Bukod sa mas natural ang lasa, mas kontrolado mo rin ang dami ng asin at flavor enhancer sa pagkain. Ang paggamit ng sariwang herbs at spices ay nagbibigay rin ng antioxidants at natural compounds na maaring makatulong sa kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos.
Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, generic no-brand chili powder. Sa maraming palengke at online shop sa Pilipinas, makakakita ka ng generic chili powder na walang malinaw na brand name. Madalas ay mura ito at naka-plastic packaging lamang. Ngunit dito nagiging mas mataas ang risk ng adulteration o paghalo ng ibang sangkap sa spices. Ayon sa mga food safety studies, ang chili powder ay isa sa mga spices na madalas dayain sa pamamagitan ng artificial coloring o paghalo ng ibang plant materials upang magmukhang mas pula at mas marami ang produkto. Sa ibang kaso, maaaring haluan ito ng starch, flour o iba pang filler para bumigat ang timbang at tumaas ang kita ng supplier. Bukod sa kalidad ng lasa, ang problema rin ay ang kaligtasan ng pagkain. Kung hindi maayos ang sourcing at testing ng spices, maaari itong magkaroon ng contamination mula sa pesticides, heavy metals o molds. Kaya mahalagang bumili lamang ng spices mula sa mga brand na may malinaw na label, expiration date at food safety certification. Pang-apat, cheap online paprika brands. Sa mga online platforms tulad ng Shopee o Lazada, maraming murang paprika powders na imported mula sa iba't ibang bansa, ngunit walang malinaw na quality testing. Ang paprika ay isa sa mga spices na madalas dayain dahil mahal ang tunay na paprika na gawa mula sa pinatuyong red peppers. Sa ilang kaso, ang paprika powders ay maaring haluan ng artificial dyes o ibang plant powders upang magmukhang authentic. Bukod dito, ang ilang spices sa global market ay natuklasang may heavy metals tulad ng lead at cadmium kapag hindi maayos ang processing o farming practices. Para sa mga consumer, mahalagang tingnan kung ang spice brand ay may quality control, transparent sourcing at magandang reputasyon. Ang sobrang murang spices ay maaaring indikasyon ng mababang kalidad o diluted na produkto. Panglima, unknown curry powder brands. Ang curry powder ay halo ng maraming spices tulad ng turmeric, cumin, coriander at chili. Ngunit sa murang curry powders na walang kilalang brand, madalas ay hindi malinaw kung ano talaga ang laman nito. Sa ilang research tungkol sa spice adulteration, natuklasan na ang turmeric at curry powders ay minsan hinahaluan ng artificial coloring upang maging mas dilaw o mas matingkad ang kulay. May mga kaso rin kung saan ginagamit ang fillers tulad ng flour o starch para maparami ang produkto. Kapag bumili ng curry powder, mas mainam na piliin ang mga brand na may malinaw na ingredients list at magandang reputasyon sa food safety. Sa ganitong paraan, makakasiguro kang tunay na spices ang ginagamit mo sa iyong pagluluto. Pang-anim, low-quality garlic powder imports. Ang garlic powder ay isa sa pinakakaraniwang spices sa kusina ng mga Pilipino. Ngunit hindi lahat ng garlic powder sa merkado ay gawa sa tunay na bawang lamang. Sa ilang murang imported products, maaaring haluan ito ng starch o anti-caking agents upang hindi ito magdikit-dikit. Ang problema sa ganitong produkto ay mas mahina ang lasa at aroma kumpara sa tunay na garlic powder. Bukod dito, maaaring mas mababa rin ang nutritional value dahil diluted ang pangunahing sangkap. Kung gusto mo ng mas malakas na lasa at mas natural na produkto, mas mainam na pumili ng garlic powder mula sa kilalang spice brands o gumamit ng sariwang bawang sa pagluluto. Pang-pito, cheap turmeric powder brands. Ang turmeric ay kilala hindi lamang bilang pampalasa, kundi bilang isang spice na may anti-inflammatory properties. Ngunit dahil mataas ang demand nito, isa rin ito sa mga spices na madalas dayain sa global market. Sa ilang ulat, ang turmeric powder ay maaaring haluan ng artificial coloring o chalk upang mapanatili ang matingkad na kulay kahit mababa ang kalidad ng raw materials. Ang ganitong uri ng adulteration ay hindi lamang nagpapababa ng kalidad ng produkto, kundi maaari ring magdulot ng health risks kapag may halong chemical o contaminants. Kaya mahalagang piliin ang turmeric powder mula sa mga brand na may malinaw na sourcing at quality control upang makasiguro sa kaligtasan at kalidad ng produkto. Pangwalo, cheap ground pepper mix.
Ang ground pepper ay isa sa pinakamadaling dayain na spices sa merkado. Dahil ito ay nasa powder form, mahirap makita kung ito ba ay purong paminta o may halong ibang sangkap. Sa ilang pag-aral sa food authenticity at spice adulteration, natuklasan na ang black pepper powder ay minsan hinahaluan ng murang plant materials, starch o iba pang fillers upang dumami ang produkto at mapataas ang kita ng supplier. Kapag nangyari ito, kapansin-pansin na mas mahina ang aroma, mas maputla ang kulay at hindi gaon katapang ang lasa kumpara sa purong paminta. Ayon sa mga food safety experts, ang ganitong klaseng adulteration ay hindi lamang nakakaapekto sa kalidad ng pagkain, kundi maaari ring magpababa ng nutritional value ng spice. Kaya mas mainam na bumili ng whole peppercorns at ikaw na mismo ang mag-grind sa bahay. Sa ganitong paraan, mas sigurado ka sa kalidad, mas sariwa ang amoy at mas buo ang natural na lasa ng tunay na paminta. Pangsyam, unverified imported spice mixes. Maraming imported spice mixes ang madaling mabili online, ngunit hindi lahat ay dumadaan sa tamang food safety inspection. Kapag walang malinaw na impormasyon tungkol sa manufacturer, kumpletong ingredients o expiration date, tumataas ang posibilidad na ang produkto ay may contamination o adulteration. Ayon sa ilang pag-aaral sa spice industry at food safety research, ang ilang hindi rehistradong spices ay maaaring maglalaman ng toxic substances, artificial coloring o microbial contamination na maaaring makasama sa kalusugan kapag patuloy na nakokonsumo. May mga kaso rin kung paan ang spices ay nahahaluan ng murang filler o ibang sangkap upang mapalaki ang kita ng manufacturer. Dahil dito, napakahalaga na maging mapanuri ang mga mamimili. Piliin lamang ang mga spice mixes na may malinaw na label, kumpletong impormasyon sa packaging, at mula sa kilala at mapagkakatiwalaang brand na sumusunod sa food safety standards. Sa ganitong paraan, mas naproprotektahan natin ang ating kalusugan at kaligtasan sa bawat luto. Pang-10, old or expired spices. Hindi man ito isang partikular na brand, mahalagang banggitin na ang mga lumang o expired na spices ay maaari ring magdulot ng problema sa kalusugan at sa kalidad ng pagkain. Ayon sa ilang pag-aaral sa food safety, habang tumatagal ang spices sa imbakan, unti-unti nitong nawawala ang natural na aroma, kulay at lasa dahil sa pagkasira ng essential oils na nagbibigay dito ng flavor. Bukod sa pagiging putla ang lasa, maaari ring magkaroon ng mold growth o bacterial contamination ng spices kung hindi ito maayos ang pag-iimbak, lalo na kapag nalalantad sa init, hangin at moisture. Sa ilang kaso, ang kontaminadong spices ay maaaring magdulot ng stomach discomfort o food poisoning. Kaya napakahalaga na regular na suriin ang expiration date ng iyong spices at iwasan ang paggamit ng mga produktong matagal ng bukas o lampas na sa petsa. Mas mainam ding itago ang mga ito sa airtight containers sa malamig at tuyong lugar upang mapanatili ang kalidad, aroma at kaligtasan ng mga pampalasa na ginagamit natin araw-araw sa pagluluto. 2 spice brands na sulit bilhin. Una, McCormick. Isa sa pinakakilalang spice brand sa buong mundo ay ang McCormick. Kilala ang brand na ito sa mahigpit nitong quality control system at regular na pagsusuri sa kanilang mga produkto upang matiyak na ligtas ito sa mga contaminants tulad ng lead, arsenic at iba pang heavy metals. Ayon sa ilang food safety studies at consumer reports, mahalagang bantayan ang kalidad ng spices dahil maaaring magkaroon ng contamination ng mga ito kung hindi maayos ang sourcing at processing. Dahil dito, pinahahalagahan ng maraming eksperto ang mga kumpanyang may malinaw na proseso ng testing at transparency sa kanilang supply chain. Ang McCormick ay gumagamit ng advanced laboratory testing at mahigpit na supplier standards upang masigurong mataas ang kalidad ng kanilang spices bago ito makarating sa mga grocery shelves. Regular din nilang sinusuri ang kanilang raw ingredients mula sa iba't ibang bansa upang matiyak na sumusunod ito sa international food safety standards. Dahil dito, nagkakaroon ng mas malaking kumpiyansa ang mga consumers na ang kanilang ginagamit na pampalasa sa araw-araw na pagluluto ay malinis at ligtas. Bukod sa safety, kilala rin ang brand na ito sa consistent flavor at freshness ng kanilang mga produkto. Maraming chefs at home cooks ang pumipili ng McCormick dahil sa kalidad ng lasa na nakakatulong upang mas mapasarap ang mga pagkain, mula sa simpleng adobo hanggang sa iba't ibang international dishes.
Para sa mga pamilyang Pilipino na nagluluto araw-araw, ang pagpili ng maaasahang spice brand ay mahalaga, hindi lamang sa lasa kundi pati sa kalusugan. Sa kabuuan, ang McCormick ay nananatiling isa sa mga brand na sulit bilhin dahil sa kombinasyon ng quality, safety at global trust na matagal na nitong pinatunayan sa industriya ng pagkain. Pangalawa, Simply Organic. Ang Simply Organic ay isa pang brand na may magandang reputasyon pagdating sa kalidad at kaligtasan ng mga spices. Kilala ang brand na ito sa kanilang mahigpit na organic sourcing standards, kung saan ang mga herbs at spices ay galing sa mga farm na sumusunod sa organic farming practices. Ibig sabihin, ang mga sangkap ay hindi ginagamitan ng synthetic pesticides, artificial fertilizers o genetically modified ingredients. Bukod dito, ang Simply Organic din ng third-party testing upang matiyak na ang kanilang mga produkto ay ligtas at walang harmful contaminants tulad ng heavy metals, molds o pesticide residues. Ayon sa ilang pag-aaral sa larangan ng food safety at quality assurance, ang ganitong uri ng independent testing ay mahalaga upang masigurong ang mga produktong pagkain ay tunay na ligtas para sa pang-araw-araw na konsumo. Dahil dito, maraming health-conscious consumers sa iba't ibang bansa ang nagtitiwala sa brand na ito pagdating sa pagpili ng herbs at spices. Mahalaga rin ang kalidad ng spices dahil ayon sa research, ang mga herbs tulad ng turmeric, cinnamon at oregano ay may natural compounds na maaaring makatulong sa anti-inflammatory effects at overall health support kapag bahagi ng balanced diet. Kaya kung naghahanap ka ng mas maasahang brand, ang Simply Organic ay isa sa mga mas ligtas at mas mapagkakatiwalaang pagpipilian pagdating sa herbs at spices na ginagamit sa araw-araw na pagluluto. Pangwakas na kaisipan. Sa araw-araw na pagluluto, madalas ay hindi natin iniisip kung gaano kahalaga ang kalidad ng mga pampalasa na ginagamit natin. Ngunit tulad ng ibang pagkain, ang spices ay maaaring magkaroon ng adulteration, contamination o mababang kalidad kung hindi maayos ang produksyon at testing. Ang pagpili ng tamang brand ay hindi lamang tungkol sa lasa ng pagkain, kundi pati na rin sa kaligtasan ng ating kalusugan. Ang pinakamahalagang aral dito ay mapanuri sa pagbili ng spices. Basahin ang label, piliin ang mga brand na may magandang reputasyon at iwasan ang mga produktong walang malinaw na impormasyon. Tandaan na ang tunay na pampalasa ay hindi kailangang maging sobrang mura o artificial ang lasa upang maging masarap ang pagkain. Sa pamamagitan ng tamang pagpili ng spices, mas masisigurado natin na ang bawat lutong Pilipino ay hindi lamang masarap kundi ligtas din para sa buong pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.